Good afternoon folks. Nandito na naman tayo kay Nel TV. At ngayon meron akong gagawin. Ayusin na isang cellphone. And this cellphone is Samsung Galaxy A12. At ang problema niya ay ang kanyang LCD. Wala na ito, crack na. Nahulog ko kaya ang unit nagba-vibrate pa siya pag pina-power on. So yan, tatak niya Samsung. Yan. 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 Doon sa binilhan ko meron siyang free adhesive na B7000 saka free initial tools sa pang open ng cellphone saka yung unit mismo yung LCD mismo. Thank you sa sealer nga pala. I hope okay siya. So, ang unit ito siya A12 at may kasama na siyang at ito yung unit niya. Bago to. Bago. So, simulan na natin. So, gamitin na rin natin ito. So, ito yung initial tools niya. Kailangan gamitin natin ito. Although may mga supporting tools tayo dito na iba. Tanggalin muna natin yung SIM tray. Okay folks, bali bago ako mag-order ng LCD online, tinitingnan ko muna talaga yung yung actual appearance ng LCD niya. Bali hindi ako nagre-rely sa model dahil baka magkamali tayo sa pag-order, mahirap magpapalit ng item sa mga online shopping. So ang ginawa ko, tinanggal ko na ito una. Mahirap magtanggal kasi nito kailangan mong gumamit ng hot air para mag soften yung niya, yung adhesive niya sa loob. Tapos hindi yan maiwasan, anyway sira naman yung LCD na, hindi yan maiwasan every time na yan sa gilid, may tendency talaga dyan na makrak mo yung LCD niya. Anyway, yung LCD naman kasi yung papalitan, so no worry kahit yung mag-crack, yan naman talagang sira. Ang problema lang kung may ibang problema na ayusin ka aside from LCD, o for example, magpapalit ka ng camera niya, papalit ka ng
ng port, charging port niya, yung board ng charging port niya. Kaya yung ibang mga flexi cables doon, kaya battery, magpapalit ka ng battery. Pag nagpalit ka ng battery, talagang mahirap at kumain. So, tatanggalin natin tong cover nito, plastic cover niya dito sa mainboard. Ito. Dahil nakapalob sa ilalim kasi yung sa loob yung flexi cable ng LCD. Ito yun. Ito siya. Tapos tanggalin yung battery para maiwasan yung short circuit. May load pa kasi yung battery. Mahirap na yung pagkalikot ka sa mainboard. Tapos naka-attach pa yung battery niya. Baka may disgrasya, magka-short circuit, masira yung board. Kaya dapat iwasan mo. Naka-attach pa rin yung battery connector mo. Dapat hindi na. Remove na siya. And after that, dito naman tayo sa
charging board niya. Ayan. Nire-remove din natin itong cover para matanggal ito. Dahil dadalawa yung connector ng LCD. May maliit papunta sa charging board at saka itong malaki papunta sa mainboard, dito sa mainboard. So dalawa, dapat tatanggalin talaga ito dahil hindi mo matatanggalin yung LCD pag hindi mo ito tinanggal. Nandun kasi sa loob ng connector niya. Ang pagpapalit ng LCD naman talaga ay hindi yan kumakain ng habang oras. At least mga 30 minutes. Magpapatuyo ka pa ng adhesive niya para maganda yung topic niya sa frame. Yun nga lang, pag magpapalit ng LCD before mag-conclude na LCD yung sira, be sure na yung unit ay talagang gumagana pa. Isang sign doon na gumagana pa yung unit ay pag pinower on mo siya na mag-vibrate yung unit, kasi yung indication na okay pa yung unit niya. Kapag hindi yan nag-vibrate, mas malamang na meron pang malalang sira yan, hindi lang yung LCD. O baka nga yung LCD yung sira. Lalo't kung walang crack yung LCD. Pag nag-power on ka, hindi mag-vibrate yung phone. Naku, posibleng yung sira niyan ay hindi lang yung LCD niya. Posible nga hindi LCD yung sira, baka yung board mismo. Mahirap na yun. Malaki kasing gasto sa board pag board ang papalitan. So ito yung sinasabi ko kanina. Itong connector na to. Ito ay kasama dito sa LCD. Kasama nitong electric cable ng LCD. Magkaisa yan. So dapat disconnect yan. Pag na-disconnect mo na yan, dito ka na mahihirapan pagtuklap ng LCD. Tutuklapin mo ito para matanggal from the frame, sa frame niya. Kaya yan mangyayari yan. Kaya mga crack, mas dumadami yung crack. Pero kung sigurado ka talaga na LCD lang yung sira, huwag ka nang problema kung mag-crack. Anyway, sira naman yun. So itong ginawa ko, dahil nag-aantay pa ako pag-order, pagdating ng LCD na in-order ko online, so binalik ko na muna. Ngayon, nandito na, so bali, tanggalin ko na yan. For the purpose of video recording, binalik ko para at least malaman nyo na ito lang yung papalitan, yung LCD. Ang hirap magtanggal nito sa frame, itong Samsung Galaxy A12. Ang nangyari kasi, natanggal yung front LCD niya, pero yung display, LCD display, back display niya nandun pa rin. Nahirap kasi ito matanggal. Yan. Yan. See? Ito yung sira. At ito yung sira. At ito naman yung bago. So ito yung bago. Ikakabit ko. Sira at bago. Bago at sira. Ito. So, hindi ko na yan. At ito naman ay ito na yan. So ngayon, bago natin ito ikabit o ilagay, ititest muna natin kung okay ba yung unit. Kung umaandar ba. So, tingnan natin kung yan, ina-on natin. Yun. Yan.
Yan ang unit na bago na kinabit. Ayan. Shout out to Kumaring Erlina Dilector. Siya yung may-ari ng Samsung Galaxy na ito. Ayan. So, ito na siya. Tingnan natin kung anong... Ayun. Yan. Ang ganda. Yay! Oh. Shout out to Engineer Vlogs. Huwag niyong kalimutan i-subscribe ang channel ni Nel TV. Ayun. Ang ganda ng background niya. Ang ganda. Yan. So, bali, off na natin to. Sige nga. Ayun. Uy, may pin. May adapt pin. Mayroong pin. Ano ba daw? So, bali, hindi direkta na lang natin pag-off dahil may pin. So, ang gagawin mo is to remove the connector sa battery niya. Yan. Yan, kung matang yat ko. Anot pin hadi. Send one picture. Okay. So, bali, di-disconnect muna natin dahil nalakyan natin ito ng adhesive eh. Adhesive. So, Ngayon, lilinisan mo muna yung linisan muna natin yung niya. Yung frame. Dahil may mga residue ito ng adhesive nung una sa original. Yung so, kahit meron siyang free item na adhesive, yun, B7000, ito yung ginagamit ko, YZT 7000. Mas black ang color nito, mas maganda yung niya. Ayan. After that, gagamit ka nito. Ito, mga ano to yung tighter ito. Ayan, ganito. Ito ang gagamitin mo para huwag lang masyadong higpitan para
totally ano na siya. Start na natin yung kabit ko. Cover niya. Ito na nasa taas. Kabit natin yung battery niya. Dito naman tayo sa charging port niya. Bali, ibera na rin natin. Ang kulang na lang pagkabit ng back cover niya tsaka yung power button niya.
natin pagkabit ng power button niya. So ngayon pwede natin siguro naman tumigas na yung ano niya DC. Besting na sana. Kaso, scratch. Ayan. Fox para sa mga nagdi-DIY. Ganun lang kadali magpalit ng LCD. Ito yung bago na LCD na kabit natin at ito yung sira niya. So, andito pa yung ano niya. Ayan. Ang ganda na kong background niya. Tingin ko dali. Ano siya? Gumagana naman. Hindi ko lang matest yung ano niya sa loob dahil passcode may ano siya, meron siyang pin code, so hindi natin alam kahit mix namin yung may-ari, hindi nagbigay ng pin code. Baka may secret. Anyway folks, thank you and please subscribe, like and make some comments para at least makatulog naman ako sa inyo kung paano mag-ayos ng mga ganitong mga phone. Marami na ako mga ibang in-upload na mga videos replacing other unit LCD. Pwede rin kayong manood doon. Thanks and good peace.